Magandang umaga po muli sa mga giliw kong tagapakinig ng ating channel, Ateista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Atyong at ito po ang ating podcast, ang boses ng mga Pinoy ateista sa buong mundo. Naririto po ako para magbigay ng tamang kaalaman o impormasyon sa inyong lahat base sa mga ebidensya na aking nalikom o napag-aralan sa filosofiya, teknolohiya, siyensya, matematika, at lalo na sa teolohiya. Partikular po sa usaping may Diyos ba o wala. Ang maling ideya na lumilikha unti-unti ng mga suliranin at sumisira ng ating buhay, bansa at mundo. Tatalakayin po natin dito isa't isa ang mga ebidensya na magbibigay patunay kung bakit walang Diyos. Tandaan niyo po na ako ay hindi sumasalangat sa inyong mga paniniwala. Ito po ay inyong karapatan. Subalit, minsan, dapat din tignan natin ang iba't ibang mga konsepto o ideya na sumasalungat sa ating paniniwala. Ito ay isang katangian ng isang matalinong tao. Ang tatalakayin natin po ngayon ay ang ikalawang yugto ng ating episode, ang pagkakaiba ng Katoliko at Judaismo. Ano-ano ba ang dogma o doktrina ng Katoliko? Ano-ano naman ang doktrina ng Judaismo? Sa unang episode, tinalakay natin na si Abraham ay ang ama ng Judaismo, Katolismo at Islam. So ang tatlong religion nito ay nagmula kay Abraham. Ang Judaismo ay itinatag ni Abraham. Tapos ito ay itinuloy ni Napoleon the Great ng Roma at tinawag itong Katolismo. At ang Islam ay sumunod naman. Ang Judaismo ay sumasamba lamang sa isang Diyos at di naniniwala kay Kristo. Ang Katoliko naman ay sumasamba sa maraming Diyos at kay Jesus. Sa Judaismo, mabait ka lang, okay na kahit hindi mo sambahin ng Diyos. Sa Katoliko, kahit maraming beses ka maging salbahe, basta magsisi ka lang sa huli at isuko mo yung sarili sa Diyos, okay na yon. Patatawarin ka na ng Diyos. Ngayon, itutuloy natin ang part 2 ng ating usapin tungkol sa doktrina ng Katoliko versus Judaismo. So, ikapito, ang Judaismo ay naniniwala sa pagdating ng Mesaya na isang ordinaryong tao lamang, gaya mo o ako. Hindi ito banal. Sa Kristyanismo, ang Mesaya ay isang banal. Ito ay si Jesus. Ang salitang Mesaya ay mula sa katumbas na Hebreo na ibig sabihin ay anointed or pinahiran. Itong pagpapahid ay binibigay lamang sa mga monarchs o sa mga sinumang sinaunang mga Mesaya. So maraming Mesaya, hindi lang si Kristo ang Mesaya. Sa Judaismo, ang Mesaya ay pag-uusapan natin sa susunod na mga episode. Sa Judaismo, ang Mesaya ay kumakatawan sa isang tao na may mga espesyal na talento or may kalooban ng kabutihan ng Diyos. Ang Mesaya ay ininilarawan bilang isang taong tumutulong sa ibang tao, nagboboluntaryo at gumagawa ng mabuting gawa. Ano man ang mga personalidad ng Mesaya, isang bagay lang ang tiyak. Siya ay isang tao, hindi banal. Kaya kahit sino pwede, basta magbait ka lang. Sa Kristiyano naman, ang Mesaya ay isang banal na tao na nagmula sa langit, naging tao sa lupa, sa anyo ni Jesus Kristo.
Ikawalo, ang Judaismo ay laging nag-aala sa ikabubuti ng mundo at sa susunod nitong mga henerasyon. Samantala ang Kristiyano ay laging nag-aalala ng gantimpala mula sa Diyos, gaya ng pagpunta sa langit kung sila ay mabuti o sa impyerno kung sila ay masama. Ang Kristiyano ay naniniwala na kung magbigay ka ng malaking abuli sa simbahan, pupunta ka sa langit. Kaya marami tayong mga fundamentalist Christians na humihingi ng abuloy sa mga bus at kalye dahil akala nila kung marami sila malilikom na limos, papaboran sila ng Diyos at pupunta sila sa langit. Intensyon, na mapangit na intensyon. Ikasyam, ang Kristyanismo ay naniniwala sa kaligtasan o salvation. Nangungulugan ang mga Kristiyano ay maliligtas mula sa kanilang mga kasalanan sa pagdating ni Jesus sa lupa. Teka, akala ko dumating na si Jesus. Ang Judaismo, walang ganong paniniwala. Walang ganitong paniniwala. Hindi sila naniniwala sa kaligtasan o revelasyon. Pero naniniwala sila sa pagtubos o redemption. Naniniwala sila na patatawarin sila ng Diyos at ang kanilang mga kasalanan kung magbabalik loob lang sila sa Panginoon nila na may taimtim na paghingi ng tawad. Ganun lang. Walang impyerno. Walang langit. Ang Judaismo ay hindi naniniwala sa langit at impyerno. Ang Kristyanismo ay naniniwala sa langit at impyerno. Kaya kayang-kaya nilang ilarawan ang physical na langit at impyerno. Meron na nakapunta sa langit at impyerno sa mga Kristiyano. Ang Judaismo ay naniniwala na si Satanas ay isang simbolo lamang ng kasamaan. Yun lang. Hindi to tao, kundi simbolo. Ang Kristyanismo naman ay naniniwala na si Satanas ay isang physical na tao tulad ng Diyos. Ang Judaismo ay hindi naniniwala na si Satanas ay may kapangyarihan sa tao dahil ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos at wala ng iba. Tanging ang kapangyarihan ng Diyos lamang ang umiiral at wala ng iba. 12. Kung ang bagong tipan ay hindi idinagdag sa lumang tipan, ang ideya ng kasalanan ay hindi iiral. Ang Judaismo ay naniniwala na ang tao ay maaaring maging mabuti o masama. Pero hindi sila naniniwala na ang tao ay makasalanan. Naniniwala sila na kung ang isang tao ay gumawa ng masama laban sa ibang tao, siya ay pinapatawad ng Diyos kung siya ay pinatawad ng mga tao nagkasala sa Kanya. Kung gagawa siya ng masamang bagay laban sa Diyos tulad ng paniniwala kay Jesucristo, so sa iba pang mga Diyos, pinatatawad siya ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pagbabalik loob sa Diyos ng may tapat na budi at taimtim na paniniwala. Tandaan, ang lumang tipan ay dinaglag lamang sa bagong tipan upang makumpleto ang kwento ng pagdating ng Mesaya na pinangalan ng Jesus. Si Jesus ay di kinikilala ng Judaismo na isang Mesaya. Sa kabuuan ng ating tinalakay ngayon, na ang Judaismo ay hindi naniniwala sa salvation o revelation kundi sa redemption. Ang Katoliko ay naniniwala kay Satanas, samantala ang Judaismo ay hindi naniniwala sa impyerno. Dito, nakita rin natin na si Jesus ay ang tunay na anti-Kristo. Dito makikita natin na kung si Abraham ay ang founder ng Judaismo, kung saan sa pamamagitan ni Moses ibinigay ng Diyos ang 10 banal na kautusan, 10 Commandments, yung 10 Commandments, ibig sabihin na ang Judaismo ay ang tunay na reliyon ng Diyos at hindi Katoliko. At ang doktrina nito ay mga tunay na salita ng isang rasyonal o matalinong Diyos. Sa susunod na episode, tatalakayin naman natin ang ikatlong yugto, part 3 tungkol sa ideolohiya ng Kristiyano laban sa ideolohiya ng Judaismo.
Kung kayo po ay may katanungan, i-post nyo lang po sa comment sections sa baba at sasagutin ko po sila ng aking makakaya. Kung gusto nyo naman maging guest sa podcast na ito, ilagay nyo rin sa comment o i-email ako. Ito po ang iyong Mang Antiong na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto nyo ng buhay na masagana, malaya at makahulugan, sikap, sipag, at kaalaman ang susi ng isang maligamang buhay at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Masaganang buhay po sa inyong lahat. Paalam. Ito po uli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po ang Ateista ng Pilipinas.